At saan ka naman galing, Mr. Tuason? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Mataray na tanong ni Wilma. Kita niyang napakamot ng noo ang lalaki habang parang asong bahag ang buntot na nakatingin sa kaibigan niya. Sorry, babe. Lasing kasi ang loko at hinabol ko pa nang mag-drive siya mag-isa. Paliwanag nito. Pwede ba? Mamaya na kayo magtalo, tulungan niyo ko dito. Angil niya. Mabilis namang tumalima si Troy at inalalayan si Acer paakyat sa kanyang silid. Hingal silang pareho nang makarating sa taas ng kanyang kondo. Langiya, kalaking tao? Pabuhat kapag lasing? Nakabusangot na sambit ni Troy habang matalim ang mga matang nakatitig kay Acer na nakapikit na. Ilang baldeng alak bang nalaklak niyang kaibigan mo at na-knockdown na lang bigla? Usis ni Wilma. Ewan, parang kahapon pa yung walang tigil kakainom. May isa pang kwarto dito, Bess. Doon na lang muna kayo ng boyfriend mo para makapagpahinga na kayo. Pag-iiba niya ng usapan. Okay, ayos lang ba sa'yo na may iwan na namin kayo dito? Pag-aalalang tanong ni Wilma. Tumango siya at pilit na ngumiti. Ayos lang ako, bestie. Ako na bahala sa kanya. Tuluyan na nagpaalam ang dalawa at inuko pa ang silid sa kabila. Siya naman ay nanatili pa rin nakatayo sa paanan ng kanyang kama habang pinagmamasdan ang tulog na si Acer. Isang araw pa lang ang nakalipas pero miss na niya ang lalaki. Nagpakawala siya ng malalim na hininga sa kanilapitan sa Acer para hubarin ang basa nitong damit. Akmang hahawakan niya ang lalaki nang bumubulong-bulong ito. I'm so sorry. I'm so sorry. Sorry, agapo mo. Don't leave me, please. I didn't mean to lie. I'm sorry. Pinahid niya ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata at sinamulang tanggalin ang polo shirt nitong suot. Napagtanto niyang ito ang suot ni Acer nang huli silang magkita sa mansyon. Napapitlag siya nang mahigpit na hinawakan ni Acer ang kanyang kamay upang pigilan siyang tanggalin ang natitirang botones nito. Don't. My wife will get mad. Mahinang anas nito. Magkakasakit ka kapag hindi natin ito tinanggal, Acer. I don't care. Just don't touch me. Hinantay muna niyang makatulog ng mahimbing sa Acer bago niya tuluyang hinubad ang damit nito. This man was lucky that she has some spare oversized shirt at yun ang pinasuot niya dito. Pagkatapos niyang bihisan ang lalaki, naisipan niyang bumaba para uminom ng gatas. She's not sure if she can sleep knowing that Acer is with her. Sa kusina ay naabutan niya si Troy na umiinom ng kape. I'm sorry if pinakaalman ko ang kusina mo. Hingin po manhin ni Troy. Ayos lang. Anya sa kaisang tipid ng initian ang lalaki bago nilampasan papunta sa refrigerator. Can't sleep? Tanong nito nang makita siyang nagsali ng gatas sa baso. Parang gano'n na nga. Is it because of Acer? Siguro. My friend, he loves you, Anika. Nito na nagpaangat ng kanyang tingin. Why don't you try talking to him and hear his side? Inilalakad mo ba ang kaibigan mo sa akin? Hindi naman. I just thought you should know. Know what? Nagpakawala ng isang malalim na hininga si Troy bago muling nagsalita. It's true that at first, Acer doesn't feel anything for you or for anybody. You are his first love. Maybe that's why he sucks at love. Natatawa nitong salaysay. Kahit papaano ay bahagya din siyang napangiti sa sinabi nito. It's overwhelming that she was his first love. Imagine that a man as handsome as him had his first love at the age of 27 and that woman is her. It's also true that he followed you on the island for revenge and married you to fuel his father's political career. But he loves you above all, Anika. Even to the fact that he is willing to leave his people and organization for you. Dagdag pa nito. But his father gave me a recorder, Troy. Acer will get rid of me one of these days. Malungkot niyang lahad. His father doesn't want him to leave Anika. That's why he's doing everything to ruin you and Acer. Choosing you means disobeying and fighting the whole Tanato Organosi and other family alliance. Is that his organization? Yes. Alam kong wala akong karapatang manghimasok sa kung ano man na nasa pagitan ninyo but I am also his friend and he can't watch him get wrecked.
Vincent is now moving to marry him off to the Petrovas. He needs you to fight with him, Anika. You are his biggest threat. Ika nga nila, it takes two to tango. Tulala siya sa sandaling natahimik habang pinoproseso ang mga sinasabi ni Troy. Naramdaman niya ang pagtayo ng lalaki kaya nag-angat siya ng tingin dito. Pag-isipan mo sinabi ko, he may not be perfect but he is willing to learn. If you love him, don't let him go. Love may be painful but that's the way it is. Nandito lang kami sa likod mo at handang sumuporta sa inyo. Wala sa sarili siya naglakad pabalik sa kanyang silid habang iniisip ang naging usapan nila ni Troy. Pagkapasok sa loob ng kanyang kwarto ay napalinga siya sa kama kung saan nandoon sa Acer at mahimbing na natutulog. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. She doesn't know what to do anymore. Things are way too complicated than what she expected. Pagod siyang humilata sa sofa at sinubukang ipikit ang mga mata. Pipilitin niya ang sarili na makatulog kahit kunti man lang at hindi naman siya nabigo dahil mabilis siyang tinangay ng antok. Nagising siya dahil sa mumunting sikat ng araw na tumagos sa salaming dingding ng kanyang kondo. Dahan-dahan siyang umunat pero agad ding natigilan nang mapagtantong nasa kama na siya at wala sa sofa kung saan siya nahiga kagabi. Inilingan niya ang tingin sa paligid subalit hindi niya nakikita si Acer sa loob. Did he leave already? Tanong ng kanyang isipan. Bagya siyang nakaramdam ng kahungkagan sa dibdib pero ipinilig na lang niya ang kanyang ulo at pinilit ang sarili na bumangon. She can take too much break from the office at baka sabihan siya ng board na inaabuso niya ang kanyang posisyon bilang CEO ng kumpanya. Lalong-lalo na sila Mr. Kasayuran at Eden. Habang pababa siya ng hagdan ay nakarinig siya ng kalansingan ng kubyerto sa kusina. Marahil ay si Woma iyon at naghahanda ng almusal nila. Hindi na siya nag-abala pang mag-ayos ng sarili at dire-diretsyong tumakbo patungong kusina. Good morning! Nabitin sa ere ang iba pa sana niyang sasabihin nang makitang hindi si Woma ang nandoon kundi si Acer na nakatayo sa may countertop habang hawak ang isang pancake maker. Sandali siyang natulala lalo na at wala itong suot na pang-itaas at tanging boxer shorts lang ang pang-ibaba. Namumuwalan lang naman ang mapipintog nitong muscles at lalong-lalo na ang 6 na pandesal ng lalaki. Lihim niyang kinastigo ang sarili. Hindi siya lubos makapaniwala na nagawa pa niyang pagnasahan ang lalaking ito. Nababaliw na yata siya. Morning. Batay sa kanya nalalakas sa paos na boses. Saka nag-angat ng tingin sa gawin niya. Hindi siya agad nakasagot. She was again mesmerized with his electric blue eyes like what she always does. Anong ginagawa mo? Nautal niyang tanong. Pinagmasdan niya ang lalaki at hindi maiwasang bahagyang mapataas ang kilay niya. Why does he seem so comfortable in her place gayong hindi pa naman sila magkabati? Just making some breakfast for the two of us. Maaga palang umalis ang kaibigan mo kasama ang boyfriend niya. Tugon naman ito. Napailing na lang siya. Naalala niya noong nakarang araw kung gaano nanggagalaiti ang kaibigan niya kay Acer at nangako pa itong susuntukin ng asawa niya pero heto siya ngayon at iniwanan na mag-isa kasama ang lalaki. Hindi mo na kailangang ipaganda pa ako ng almusal, Acer. But you can still eat what you made. Pagkatapos ay pwede ka na umalis. Anya sa malamig na tono at agad na tinalikuran ang lalaki. Ilang hakbang pala ang nagagawa niya na magsalita ito na nagpatigil sa kanya. Are you really going to treat me this way? Hindi man siya lumingon ay alam niyang naglalakad ito patungo sa gawin niya. She can't control her heart from beating wildly around his presence kaya naman humugod siya ng malalim na paghinga para kalmahin ang sarili. Are you really going to ignore me and drive me away without hearing my side? Ang unfair mo naman, Anika. Sa sinabi ni Acer ay agad siyang napalingon dito at pinalisikan nito ng mga mata. Unfair? How about you and your father? You used both of me and my father para matupad ang gusto ng daddy mo, hindi ba? Ginamit niyo kami para sa sariling interes niyo. Puno ng hinanakit niyang bulyaw. Listen, Anika, that was before I met you. Oo, aminin ko ganun ang plano namin but everything changed after I met you. You win over me and I don't have a plan of letting you go anymore. Mahal kita. At yun ang tanging dahilan kaya nandito pa rin tayo sa relasyong ito. Paliwanag ng lalaki. Dahan-dahan naglakad sa Acer sa harapan niya.
She saw tears stream down from his eyes kaya hindi na rin niya napigilan pa ang sarili na maiyak din. Why does it have to be this complicated? Gayong nagmahal lang naman siya. I know. He kept on breaking my promise about being honest to you, but you also promised to stay with me. No matter what happened. Are you implying something here? Sarkastiko niyang tanong dahil para sa kanya ay walang mali sa ginagawa niyang pagtataboy dito ngayon. No, I know it's my fault that you can stay. But please, agape mo, don't give up on me. Can you hold on to me? Pagsusumamo nito, nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang kusang pagluhod ng lalaki sa kanyang harapan at niyakap ang kanyang mga binti. What are you doing, Acer? Huwag mo kong bitawan, Anika. Just hold on so I can have the strength to fight them off too. Mag-asawa na tayo. Let's fix this. Huwag nating hayaan na masira nila tayo. This marriage is already fucked up, Acer. Do you know that your father threatened to kill me and my mom para layuan ka lang? Sa tingin mo ba may mangyayari maganda kapag nagsama pa tayong dalawa? What? He threatened you? Gulat nitong tanong. Walang buhay siyang natawa. Yes, Acer. And I won't let my mother get compromised just because we want our marriage to work. I already lost Dad. At ayokong pati sa mommy mawala din sa akin. Nanatili na kayo ko sa Acer habang nakasalampak pa rin sa sahig. Hindi niya alam kung ano iniisip nito subalit hindi nakaligtas sa kanyang padingin ng pagkuyom ng kamuo ng lalaki. Staying and making our marriage work means fighting against your father. Kaya mo ba talagang kalabanin ang daddy mo para sa akin? Pamilya mo siya, Acer, at hindi ibang tao lang. Like me, siya na lang din ang natitira sa'yo. But I can't live without you, Anika. Wala iba importante sa akin kundi ikaw lang kaya gagawin ko ang lahat para lang makasama ka. Hagapin mo. I don't care kahit sino pa ang kakaharapin at kakalabanin ko. Matigas nitong sabi. Nagpakawala na lang siya na isang malalim na hininga. This man was really stubborn as hell and she doesn't know how to deal with him anymore. Just leave me for now, Acer. Masyado pang magulong isip ko. Anya at iniwan ito sa salas. Pagkatapos niyang maligo ay agad na siyang nagbihis ng damit pang opisina. Pagkababa niya ng kusina ay nakita niya ang pancake na naiwan sa countertop. Maybe Acer already left while she was having shower in the bathroom. Playo na sana niyang lumabas ng kondo pero natigil siya nang manood sa kanyang ilong ang amoy ng nalutong pancakes. She felt like salivating kaya naman naisipan niya lapitan iyon. It won't hurt if she'll have even just one bite, right? Pumulot siya ng isa at inamoy muna iyon bago tinikman. Napatango-tango naman siya nang sumayad na sa kanyang dila ang lasa ng pagkain. This would be tastier with condensed milk. Kausap niya sa sarili at agad na hinalungkat ang laman ng kanyang fridge. Isang malaking ngisi ang kumuwala sa kanyang labi nang matagpuan ang garapon na may lamang condensed milk. Maya-maya pa ay hindi na lang niya namalayang naubos na pala niya ang 10 pancakes na niluto ni Acer. Napahimas pa siya sa kanyang sikmura dahil sa satisfaction na kanyang nararamdaman. Nakapagtataka na hindi naman siya ganoong katakaw kumain dati. She can't understand herself but she felt so happy just by eating those pancakes. Para tuloy siyang biglang inantok at napahikab pa. But she needed to go to her office today kahit pa parang tamad na tamad siyang gawin iyon. Pagkarating sa parking lot ay dumiretso na siya nang sakay sa kanyang Audi at pinaharurot iyon palabas ng condominium building. Tahimik siya nagmamaneho nang tumunog ang kanyang cellphone at nakita ang numero ni Acer. She remained focused on the road at inignora ang lalaki. Subalit, ayaw pa rin itong tumigil sa kakatawag kaya napilitan siyang sagutin iyon. Ano na naman ba? Watch out, Anika. It's an ambush. Somebody's stealing you. Anito sa natatarantang boses. Nangunot ang kanyang noo sa sinabi ng lalaki at tinignan ng kanyang rearview mirror pero ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang may tumapat sa kanyang motorsiklo at tinutukan siya ng baril. Dahil sa labis na gulat ay tinapakan niya ang salinyador at pinaharurot ang sasakyan kaya tumama ang bala ng baril sa salamin ng backseat. Mabuti na lang at hindi masyadong matraffic ang daan ngayong araw.
Nang bahagyang makalayo sa humahabol sa kanya, ay hindi na niya napigilan pa ang sarili na mapaiyak sa nangyari. Are they really going to kill her? For real? Hanika, are you alright? Answer me! Nag-aalalang tanong ni Acer sa kabilang linya. Hindi siya agad nakapagsalita dahil sa takot at kabang nararamdaman. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay pero pilit niyang pinapakalma ang sarili at baka iyon pa maging dahilan na madisgrasya siya. She doesn't wanna die yet. Anika! I'm fine. Thank God. Buntong hininga nitong sambit. Muli niyang tinignan ang rearview mirror at nakitang dalawa na ang nakasunod sa kanya. What am I going to do, Acer? There are two of them now. Just focus on driving and follow my instructions. Trust me on this, okay? Okay. Now, turn left. Anito na sinunod naman niya. Just go straight, agap mo. Then you'll see an intersection ahead. Turn left again. Where's this heading, Acer? Nag-aalala niyang tanong nang makitang kumukonti na lang ang sasakyang nadadaanan niya. Ilang saglit pa ay dumaan siya sa isang mahabang tunnel road. Malakas man ang aircon sa loob ng sakyan ay pinagpapawisan pa rin siya ng malagkit. This is the first time that she drove her car at her maximum speed. Pakiramdam niya ililipad na ang kaluluwa niya sa bilis ng takbo ng kanyang kotse. Muli siyang sumilip sa salamin at nakitang may dalawa pang sasakyan ang dumagdag. Sir, there are two more cars. What now? Oh my God! Napagawang ang kanyang sakyan dahil sa kanyang pagyuko ng barilin siya ng mga humahabol sa kanya. Shit, I will really kill those bastards. Mura ni Acer sa kabilang linya. Acer, they are getting near. Sagaw niya na makitang bumilis ang takbo ng ranger na humahabol sa kanya. Can you drive a little faster? What? Papatayin mo ba ako? This is the fastest. Damn you. Come on, woman. Stop being so pussycat and drive fast. Nayayamot na singit na isang boses. Shut up, Rain. You're not helping. Saway ni Acer sa lalaki. Marahil ay kasama ito ng kanyang asawa ngayon kung nasaan man ang dalawa. Pagkalabas niya ng tunnel road ay 2 lanes na lang ang kalsadang tinatahak niya at puro kakahuyan na ang nasa paligid. Where the hell am I now? You're getting nearer to us, agad mo. Just keep driving. Bakit ba kasi hindi mo nala ako salubungin? Damn you! Nasaan na ba yung mga bodyguards na pinagmamalaki mo? Nainis niyang anas. Bakit ba kailangan pa niyang pahirapan ang sarili na makipaggabulan sa mga ito? I'm sorry, baby. It's just that all your bodyguards are dead kaya nagkaganito ang sitwasyon. I'm really sorry. Oh God. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling mapahamak ka. Stop being clingy, sir. You're giving me goosebumps. Reklamo ng kapareho pa rin boses kanina. Dinig niya ang pagbabangayan ng dalawa sa kabilang linya, kaya mariin na lang siyang napapikit at nag-focus na sa pagmamaneho. Bahala na sa Batman. Decelerate your speed. Aga pa mo. Ano? Aabutan nila ako, nababaliw ko na ba? I told you, just trust me, okay? Pinabagalan niya ang kanyang takbo at sa di kalayon ay nakita niya ang ilang sakyang nakaabang sa kanya habang may mga tauhang nakatayo at may hawak na baril. Everything looks like a movie and she never thought she will experience something like this. Oh my God! Katapusan ko na ba? Dinaig ko pa yata si Rizal sa dami ng firing squad na nakaabang. Ani ng kanyang isipan. Sir, there are people ahead. Anong gagawin ko? Don't worry, baby. Tauhan ko ang mga iyan. Sagot nito na nagpakalma sa dalaga sa kanyang dibdib. Stop the car, agapin mo. Ani Acer, subalit bigla na lang pumutok ang gulong ng kanyang sasakyan. Humigpit ang hawak niya sa steering wheel ng kotse at tinapakan ang brake pero parang hindi na yata niya kayang kontrolin ng kotse nang makitang sumamplang na ang kanyang sasakyan. I can't, Acer. Shit, damn it. Imbis na tumigil ang sasakyan niya ay bumangga ito sa sasakyang nasa kanyang harapan. Mabuti na lang at naka-seatbelt siya kaya hindi ganoong kalakas ang impact ng pagkakauntog ng kanyang noo sa steering wheel. Umagos ang malapot at mainit na likido mula sa sugat ng kanyang noo. Napaigik din siya nang maramdaman ng sakit sa kanang braso niya. Agad siyang yumuko nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril, kasunod ng napakalakas na pagsabog sa unahan. Napalingon siya sa mga sasakyang humahabol sa kanya kanina at kita niya nag-aapoy na ang mga iyon.
Somehow, she felt relieved knowing that she was safe. Pagod siyang napasandal sa upuan at pinagmasdan ng mga taong nagkakagulo sa labas. Bahagya ring nanlalabo ang kanyang paningin pero hindi nakaligtas sa kanya ang matikas na anyo ni Acer na nakasuot ng black tactical gear at may hawak na baril na sa hula niya ay machine gun. Naglalakad ang lalaki palapit sa gawin niya. She suddenly asked herself why he had to be a mafia boss. Naging sundalo na lang sana ito, total ay bagay naman dito ang profesyong iyon at wala sana silang problema ngayon. Naramdaman niya ang pilit na pagbukas ng kanyang sasakyan. Wala lakas niyang pinindot ang lock ng pinto at agad itong bumukas, saka bumungad ang mukha ng kanyang asawa. Sir, hush, aga pa mo. I'm here now. Alo nito sa kanya nang hindi niya namamalayang tumulo na pala ang kanyang mga luha dahil sa samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman. Kinalas nito ang kanyang seatbelt at marahang iniangat ang kanyang katawan sa ere. Acer was carrying her delicately in a bridal position para siyang idinuduyan sa hangin, subalit pinipigilan niya ang sarili na makatulog. Acer, thank you. Shh, rest, aga pa mo. You're safe now. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mata dahil sa labis na pagod na kanyang nararamdaman at hinayaan ang sariling tangayin ng antok. How is she? Tanong niya kay Raven, ang doktor na nag-asikaso kay Anika. They were currently at his own condo dahil mahigpit ang seguridad doon at sinadya niya talagang iilan lang ang nakakaalam sa nangyari. He lost his trust to anyone lalong-lalo na at mas lalong lumakas ang impluensya ng kanyang ama dahil sa posisyon nito ngayon. Aside from the small cut on her forehead and small bruises, ay wala ka na dapat na ipag-alala pa, Acer. Sagot ni Raven. Tumango siya at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. He wanted her to stay with him pero sa nangyari ngayon ay parang gusto na niyang sisihin ang kanyang sarili. Anika was hurt because of him and he knows this won't be the last time that it will happen. Bud, pwede bang ikaw na muna bahala sa kanya? I will be going somewhere important. Pakiusap niya sa kaibigan. No problem, Bud. Basta, huwag ka lang masyado magtatagal. I need to go back to the hospital. Tugon naman na Raven. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad na sumakay sa kanyang sakyan patungo sa mansyon ng kanyang ama. Habang nagmamaneho ay hindi maiwasang magngit-ngit ng kanyang kalooban. Ilang minuto pa ay narating na niya ang mansyon ni Vincent. Papasok siya sa loob ng agad siyang harangin ng 2 bodyguards nito. What the hell's this? Don Vincent doesn't want to see you for now, Lord Acer. Magalang na sagot ng isang lalaki. Napismid siya sa narinig. Tingin ba ng daddy niya ay magpapapigil siya? No way. Agad niyang inatake ng suntok ang isa sa mga bodyguard pagkatapos ay sinipa ang isa. Nakita niyang may pasugod na isa pa kaya agad niya iyong iniwasan at pinatamaan ng siko sa batok. Muling sumugod ang naunang lalaki kaya sinalubong niya ito ng isa pang suntok. Saka kinuha ang vase na nakadisplay sa gilid at ipinalo sa ulo ng pangalawang lalaki. Enough! Nag-angat siya ng tingin at nakita ang pababa ng hagdan. Ang kanyang ama, kasama isa pang bodyguard nito. Mula sa labas ay tumakbo ring papasok ang higit pa sa 10 kalalakihan at pinalibutan siya. Isang ngisi ang pinakawalan niya sa kanapailing. Is this how you welcome me now? Sarkastiko niyang tanong. Leave us. Ana Vincent sa mga tauhan nito pagkababa ng hagdanan. Nag-alangan pa ang mga ito pero sumunod pa rin sa utos ng kanyang ama. Naglakad ito patungo sa gawin niya at huminto sa kanyang harapan. Isang malakas na sampal ang pinadapo nito sa kanyang mukha. After what you've done, do you still think may tiwala ko sa maaari mong gawin? You killed our man for that bitch, Acer. Galit nitong wika. Matalim ang mga mata niyang tinignan ng ama nang banggitin nito ang mga taong humabol sa asawa niya. I told you not to touch her. I also told you to get rid of her. I can't. I won't, Dad. And I came here to ask you to stop this one. I don't want to fight you as long as I can. Pakiusap niya sa ama. Anika was right. Si Vincent na lang ang natitirang pamilya niya at ang gusto niya lang ay magkasundo ito at sa Anika. Kahit lumaki siya sa mundong puno ng karahasan, ay marunong pa rin naman siyang magmahal at rumispeto. Isa pa,
he can find a way on how to deal with the Petrobas na pinangakuan ng daddy niya ng arranged marriage. Are you telling me to allow you to continue your marriage with that woman? Are you insane? It's a big no, Acer. She's useless now, and there is no other way. I'll let you stay with her. I love her, Dad. We love each other. Pinaningkitan siya ng mata ni Vincent at maya-maya pa yung umisi ang matanda. Naglakad ito sa couch at pabagsak na umupo doon. Pagkatapos pinag-cross ang mga binti. You talk about love when I never teach you that kind of thing. Love will make you weak, Acer. Nakalimutan mo na ba? Pero Dad, do you still think she will love you after hearing the truth? What truth? Nagtataka niyang tanong. The truth about her father's death. Tingin mo ba mamahalin ka pa rin niya kung malalaman niyang tayo ang dahilan kung bakit namatay si Eduardo? What did you say? Tanong niya sa ama. He wanted to hear it again, praying that what he heard a while ago was wrong. Vincent stood up from his seat at naglakad patungo sa minibar nito kaya sumunod siya agad. Sunundan niya ng tingin na matanda habang nagsasalin ito ng alak sa sariling baso bago humarap sa kanya at nakapamulsang sumandal sa countertop. Eduardo's condition was getting better all of a sudden. I don't know how he did that. Or that Tom was just lucky enough na madudugtungan pa ang buhay niya. Naiiling nitong salaysay. Hindi naman siya sumagot at nanatiling nakatingin lang dito habang hinihintay ang iba pang sasabihin ng ama. I wasn't supposed to kill him, but I wanted to become a hero to his daughter. You know, a very kind father-in-law suits me well, and his death will be a talk to the town. Mas mapapabango pa nito ang pangalan ko. That's why I decided to do it. Nakangisang dagdag ng matanda. Matalim ang kanyang mga matang tumitig dito habang nakakuyom na ang kamao. Anika suffered a great loss because of his father's evilness. Ngayon ay hindi na siya sigurado kung may mukha pa ba siyang ihaharap sa asawa pagkatapos ng kanyang mga nalaman. If he didn't came into their life, tahimik at masaya sana si Anika ngayon. You see, kapag nalaman niya na may kinalaman tayo sa pagkamatay ng ama niya, she will never forgive us, Acer. Kahit pa ikaw. You already knew your wife of how strong-willed she is. Then why are you telling me this? Malamig niyang tanong. Isang makahulugang ngiti ang binitawan ni Vincent bago nilagok ang laman ng baso nito. Just simple. Sharing the same secrets means you were my accomplice. It's your deed at wala akong kinalaman doon. You can just drag me into this mess. Bulyaw niya dito. Oh, believe me, I can, Acer. I have the great capability to do it now. Me? Being your father makes you involved in this crime. You're afraid of losing her, right? You really lose her once she finds out the truth, Acer. Sumulak ang galit sa kanyang dibdib pero pilit niyang kinokontrol ang sarili para makapag-isip ng tama. So, this is the reason why you're telling me all of this shit? This serves as a reminder, Acer. Wake up and come to your senses. I didn't raise you to make a fool of yourself about that stupid thing called love for that good-for-nothing woman. But since you were my son, now I'm giving you an option to choose. Your wife or your promise to your mother. I can have both of it. Matigas niyang sabi. Really? In your state of mind right now? You can only have Anika, and that means forgetting about your mother. A lone tear escaped from his eyes while staring at his father who was smiling evilly in a triumph way. Never did he think that he was this weak now. Nothing but a hostage. Hinatid tanaw ni Vincent ang bulto ng sakyan ni Acer habang palabas ito ng kanyang compound. Umangat ang sulok ng kanyang labi habang inaalala ang naging reaksyon nito kanina. From the moment Acer followed Anika on that island, he already knew something was off and about to happen, but never did he think that Acer would actually become like this. He didn't raise him as a monster to be tamed by just nobody. That's why he needs good discipline in order to get tamed. My lord, are you sure that it's fine to tell him about Eduardo Castañeda? Alanganing tanong ng boss na nasa kanyang likuran.
Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago iniwanan ang bintana ng kanyang kinatatayuan kanina at hinarap si Agustin. Are you doubting my decisions now, Agustin? No, my lord. It's just that Acer was so in love with his wife. You know what love can do to a person. Sagot naman ito. Muli siyang napangiti at dumako ang tingin sa sariling larawan na nasa loob ng kanyang study room. I know, Agustin. I witnessed it all myself, of how love can make a person do things that aren't supposed to be. But for now, I know that Acer won't do anything against my will. I just hope so, my lord. Lumingon siya sa gawi ni Agustin at kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito kaya nilapitan niya ang lalaki at tinapik ang balikat. Taming that foolish heart of Acer would be easy, Agustin, just as how I bit someone same as him before. Anya, bago ito iniwan at lumabas ng silid. Pilit na tinatapakan ni Anika ang brake ng sariling kotse pero hindi yun gumagana. Kita niya rin palapit na siya sa sakyan sa unahan kaya labis ang takot at kabang kanyang nararamdaman. Nalakang kanyang mga mata na makita si Acer na bigla na lang lumitaw sa harapan ng kanyang kotse. Acer, alis dyan! Masasagusaan kita! Sigaw niya pero hindi kumibo ang lalaki. Hanggang sa tuluyan niya itong nabunggo at tumilapon sa malayo. Acer! Napabalikwas siya ng bangon at napagtantong. Nasa isang silid siya. Wala sa sakyan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa kasinapo ang kanyang noo. Thank God, everything was just a dream. You're awake. Nagangat siya ng tingin nang makarinig ng hindi pamilyar na boses. Isang maitsurang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan at base sa puting coat na suot nito ay isang doktor ang estranghero. Ngayon lang din niya napansin na hindi pamilyar sa kanya ang silid na kinaroroonan. Where am I? And who are you? I'm Dr. Raven Oasis Gonzalez. Pakilala nito sa sarili at inangat pa ang name tag na nakadikit sa coat nito. And for your first question, you are in your husband's condo. Sa sinabi nito ay sakalang niya naalala ang nangyaring habulan sa kalsada at barilan. Kaya siguro siya na naginip ng masama dahil sa traumang inabot niya sa pangyayari. Napahawak siya sa banda ng kanyang ulo at muling napatingin sa doktor. Your head got hurt from the impact of the car accident. But based on your initial test, wala ka naman ibang injuries na natamo. How do you feel by the way? Wala na bang ibang masakit sa'yo?